Sa game na to, ang nakalaban namin ay Mythical Immortal 613 and 402 stars. At hindi na naman naging madali yung laban na to dahil yung 3 turtle at 2 lord ay kalaban ang nakakuha ni isa walang sami na punta. At dito ko ipapakita na Torre talaga ang pinakamahalaga. Teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakafollow sa page. I-follow mo na yan. Isa lang eh. At kung hirap na hirap ka nang paangatin yung rank mo, busy ka sa school or sa trabaho, ako nang bahala sa ML mo bro. Siyempre, may bayad yon. Kahit hanggang anong rank, pwede mo ipapilot. Kahit anong hero, pwede mong ipaspam. Basta may additional payment pag magpapaspam kayo ng hero. So, ayun, nandito na naman tayo sa bakbakan ng limahan. Digmaan na! First turtle dito up na at kita naman sa mapa na yung Rome at Phosphor nandun na sa turtle pit. Kaya naman sa baba na lang tayo pupunta para tomb raid. Sakto napatay na din ng Natalia yung gold lane nila kaya wala nang magde-def dito. Napalampas natin ang kalahati yung plating bago dumating yung Pharah tsaka tayo nag-out na. Yung Rome at mid lane nasa top na naman kaya pwede tayong pumlating sa gitna. Carmilla nandun na rin. Gold at XP lane ang nawawala sa mapa. Sino kaya ang magde-def dito? Mukhang wala na. Dadating yung Carmilla kaya tayo yung magbabak at pupwesto tayo sa first turtle. Sinimulan ko to pero papunta na sila kaya ni-reset ko muna kaso lang hinold ng Carmilla pati ng mga kalaban at papalag kami dito. Edit na makap na naparevitalize na yung Paramis nila. Biners ng Lilia, retrigad yung Carmilla kaya naman yung second turtle sila ulit ang makakakuha. Dito na pwestuhan ng Kadita yung baba kaya pinuntahan ko na. Nandito rin naman yung edit para tulungan tayong bumasag at pa-up yung turtle. Kaya kung mababasag namin to, lalamang tayo sa pwesto. At nabasag nga namin, papunta na sila. Hahabulin yata tayo dito. Carmilla masyadong makunat, napa-ulti pa siya, na-link yung 3 pero makaka-out pa. Just pa nga yung babagsak sa kanila. Kulang nga sila ng isa dito pero papalag pa rin sila sa turtle. Ang lakas kasi ng lineup nila sa turtle fight guys. May Carmilla na, may Paramis pa. Ang bibilis mag-clear ng illusion at papalag talaga yung mga to pero napa-ulti na yung edit namin at na-reset yung turtle. Marunong mag-turtle dance yung mga kalaban. Alam nila kung kailan i-reset at kung kailan i-burst kasi wala nang ultimate. Dito yung edit kaya call na nila para i-burst yung turtle na yan. At sa akin naman, kulang na yung ultimate namin kaya ibibigay na lang yan. At yung third turtle ay libre ulit makukuha ng mga kalaban. Sa mga gantong sitwasyon, kahit na nakukuha nila palagi yung mga turtle, ang kailangan nyo lang gawin wag ibigay yung mid lane. Kasi pag may mid lane pa, free farm pa rin yung jungler nyo dyan. Sila wala ng mid, diba? Kami meron pa. Kaya hindi ako nahihirapan mag-farm. At yan din yung dahilan kung bakit may Lilia kami sa lineup namin para hindi mabasag yung mid lane. Pero Natalia ang unang babagsak, kahabulin kami dito. Low HP na rin yung Lilia pero pulahan na rin yung lunok nila. At kulang kami ng 2 kasi namatay yung Lilia pero kahit anong mangyari hindi namin isusuko tong gitna. Bagsak na rin yung Kadita pero patay din yung Paramis nila. Mag-ulti sa loob yung Zas pero minions lang ang focus namin. Kahit naubos yung kampi ko doon, hindi naman nila nabasag yung mid lane. Ang problema, hindi pa pala sila tapos at binalikan kami 5 laban sa 2 pre at wala na kami nagawa kundi isuko na yung gitna at okay na yon. Napatagal na ng sobra bago nila nakuha. Napatay pa yung lunok sila pero yung Natalia dito ang hahabulin ng mga kalaban at wala na rin siyang kawala. Up yung Lord dito at 4v4 ang mangyayaring labanan. Naabusyan ng Kadita dito yung Paramis nila pero may revitalize at ultimate pa to. Kaya mukhang sila pa yung napahamak bro. Bagsak na yung Kadita pati yung Lilia at 5 yung kalaban dito. Kami ay tatatlo lang at ang kailangan kong gawin ay clear lahat ng minions na kayang i-clear para hindi sila makapag-push ng madalian. Kasi kung isang wave lang or isang lane lang yung maraming minions, sobrang daling i-def niyan. Lalo na kung may Lilia kami.
Faramis dito na pwestuhan ng Natalia at mabibigyan siya. Tapos pinasok nila yung edit namin at nanakap sa loob ng torre pero makakalight at nandyan na yung Natalia. Bagsak na rin yung Lunox nila at 3 na lang yung kalaban. Hahabulin pa yung Leslie pero mukhang makaka-out siya. May flicker to at rose gold pa kaya hindi ko nahahabulin dahil nandito na rin yung kalaban at yung Lord ay libre namin madedepensahan. At hindi pa pala tapos yung clash na nangyayari kasi Faramis mapapa-ulti low HP kasi yung Carmilla pero makocommit niya pa yung SS niya at kami pa nga yung nalugi doon. Masyado kami nag-overstay ng edit doon at bagsak kaming 2. 3 na lang yun natira. Ang mahalaga guys, buhay yung Lilia namin. Kahit na 5 sila dyan, basta walang Lord yung kalaban, kayang-kaya yan depensahan. At dito, masyado silang malalim kaya napwestuhan ng Kadita yung Lunox at babagsak to. Nanggigil sila kasi pinatay yung isa nila kaya nag-react yung 4 dun sa top. At ang gagawin ko, ire-recta yung gitna dahil busy sila sa pagka-clash. Merong isang minion wave akong kasama kaya ang sabi ko sa kampe wag nilang pauwiin pre. Ang problema, pinauwi nila yung Carmilla kaya may dedepensa pa sa atin dito. Pero Carmilla lang to, mabagal mag-clear. Pero mabagal rin tayo mag-push guys. Wala kasi kung Malefic Roar dito. 3 yung defense item natin. Kaya di natin yan kayang tapusin. Pero hinabol nila ako at bye-bye time ko na. Dahil yung Natalia ay may binabalak na masama. Papunta na siya sa base. Nabigyan ako pero tinowerlock niya na bro. At na-clear pa ng kalaban, isang 1 hit na lang. At dahil sa defense ang ginawa nila, tatagal pa yung laban na to. Dahil batay pa ako, sinimulan na ng kalaban yung Lord na to. Binurse nila, sabi ko sa kampe, vision lang, kaya nyo bang patagalin? Ako'y susunod na, pero wala na silang nagawa kasi binurse talaga at nakuha na ng kalaban yung Lord dito. Pero kami, papalag na lang dahil papunta na ako. Rakesh dito, low HP na, mabibigyan siya, pero gusto naming tumraid talaga. Ang problema, ang kukunat at ang sasakit nila, pero yung Kadita at Natalia, papunta na. Gusto nilang pumitas. Low yung Carmilla pero mabubuhay pa rin at may Lord yung kalaban dito. Tamang pwesto tayo sa baba para sana i-burst yung Lord nila pero papunta na yung mga kalaban kasi na-sight na tayo ng Faramis. Carmilla dito papunta na rin pati yung Leslie at Lunox. Last lang ang natira sa base. Kaya namin tong i-def kasi may Liliang kasama pero ang gusto namin dito hindi na makapalo yung Lord sa inhibitor pa. Nanakap yung Lunox nila pero may light na gagawin. Ulti na rin galing sa Faramis. Lilia ang unang babagsak. Successful yung depensang nagawa namin kasi hindi na nakapalo yung Lord sa inhibitor at hahabulin nila yung Natalia. Masyadong binanggigigilan. Buti na buhay pa nga siya at kalma na lang muna. Hintayin ulit natin na magkaroon ng Lord. Dito, pa-up na yung Lord at tinry bigyan ng Natalia yung Zast nila. Ang problema, nakapwesto rin pala yung Lunox doon. Ulti flicker galing kay Lunox kaya wala na tong panakas at hahabulin ko na. 16 minutes pa 17 na at 0-1 pa rin yung score ko pero dito na to mababago kasi trap na yung dalawa at dahil nga wala nang kawala yung Zast doon kaya hinayaan ko na lang sa Lilia para pumwesto sa Lord pero pumalag yung kalaban at bakbakan na ang gaganapin natin dito. Link from Carmilla pero wala yung damage at Leslie. Carmilla na lang ang natitira pero mabubuhay rin naman yung Faramis sila. 3 seconds lang at Leslie na lang ang ating hahabulin. Trap na siya dito, wala nang kawala. 3 kami dito at sinusubukan niya pang mang-micro pero babagsak rin siya at sabi ng Natalia paalam, tatapusin na natin to pero mabubuhay pa yung Lunox nila. Sabi ko wag tayong kampante, isa lang yung minion natin at pwede na nga sanang tapusin pero buhay yung 3 nila kaya ang sabi ko Lord na lang. Pero nagstay yung Natalia pati yung Lilia at babagsak yung Lunox nila. Kaya ang call ko dito tapusin na kasi 2 lang na mabagal mag-clear to. Tank build kasi yung Faramis nila. Kung mage build to guys, sobrang bilis matatapos nito. Pero yun nga, nakasustain siya at namatay pati yung Zas nila. Bagsak yung 5. Wiped out ang kalaban kaya tinowerlock ko na at panalo ulit tayo sa bakbakan ng 5. At dito ko napatunayan na Torre talaga
ang pinakamahalaga sa laban. Kasi isipin nyo guys, pa 17 minutes na yung game, 0-1 pa rin yung score ko. Pero kita nyo naman, lahat ng toreng binasag ko at lahat ng yon nagpahirap sa kalaban. Once kasi na kayo ay nabutasan, sobrang laking pressure na niyan. Lalo na kung may San at Natalia pa sa kalaban. 'Di ba wala na kayong tore, tapos may San at Natalia pa pre. Kaya mababaliw talaga yung mga kalaban pag tumungtong na ng late game yan. At yun lang. Sana meron kayong natutunan sa content natin na to. At kung meron man, paki-follow lang yung page. Then i-subscribe nyo na rin yung YouTube channel natin. I-search nyo lang, Kapitan Jer. Panoodin nyo na rin yung mga videos natin doon. Malaking tulong sa akin yan. At yun lang, maraming salamat sa suporta nyo. Mag-iingat kayo palagi. God bless. Paalam!